Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta at magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lakshmi, kasalukuyang nagwo-work bilang housekeeping personnel sa mga cruise liners. Pero kapag bakasyon ay dito ako sa Cainta, Rizal nakatira. Ngayon pa lamang ay aminin ko na sa inyo na may third eye ako. Binuksan lamang ito dahil sa curiosity ko noong teenager ako. So start tayo kung paano ko ba nabuksan itong third eye ko, Papa Dudut. Dalawa kami sa pamilya ang may ganitong klase ng kakayahan. Ako at ang ate kong si Ate Londin. Katulad ko ay hindi rin inborn sa kanyang pagkakaroon ng third eye. Nabuksan lamang ito noong minsang sapian siya ng mga kaluluwang hindi matahimik. And I think grade 10 siya noon that time. Samantala ay 16 years old din ako nang mabuksan ng third eye. Natatandaan ko, Papa Dudut, CAT officer ako noon. Past 7 p.m. pumunta kami ng mga kagrupo ko sa old building ng high school sa Valenzuela. Hindi ko na papangalanan pero maganda yung school na ito. Not biased kasi totoo naman. Anyway, habang nasa old building kami ay bigla na lamang bumigat ang pakiramdam ko at mamayang kaunti ay lumamig ang katawan ko. Hindi siya dahil sa malakas ang hangin ha. Katunayan ay medyo mainit pa nga ang klima noon kahit na gabi na. Pero yung lamig na nararamdaman ko ay parang nakayakap lang ito sa katawan ko. Hanggang sa may nakasalubong kaming batang estudyanteng babae. Maganda siya kaso'y umiiyak. Ang ipinagtataka ko lang, Papa Dudut, ay hindi siya pinansin ng mga kasama ko sa CAT. Nung una ay bala ko itong baliwalain pero nakaramdam ako ng guilt. Kaya kahit na medyo malayo na ang batang babae ay hinabol ko pa ito. Baby girl, hinahanap mo ba ang sundo mo? Dapat ay umuwi ka na. Delikado para sa mga bata ang nagpapagabi, sabi ko sa bata. Pero hindi niya ako pinansin at nagpatuloy lamang siya noon sa pag-iyak. Samantala wala akong kamalay-malay na hinahanap na pala ako ng mga kaklase ko pero hindi nila ako makita. Kaya humingi sila ng tulong sa mga gwardyang naka-duty. Hindi nga nagtagal ay nakita nila ako at nilapitan. Lakshmi, kanina ka pang tulala dyan at saka kanina ka pa naming hinahanap, sabi ng kapwa ko CAT officer na si Jericho. Kinakausap ko lang itong estudyante kanina pa kasi iyak ng iyak eh. Pero naputo lang sinasabi ko. Nang balikan ko yung bata at wala na ito. As in naglaho ito na parang bula. Halaka, nakatayo ka lang dyan ang makita ka namin tapos tularang nakatingin ka sa hagdan. Tara na nga, baba na tayo. Sabi naman ng isa ko pang tropa na si Romina. Sa kabilang banda, nalito naman ako sa sinabi ng dalawang CAT officers na kasama ko. Hindi ko tuloy alam kung totoo ba iyong nakita ko o hindi. Makalipas nga ng isang buwan dahil sa isang truth or dare ay napagkatuwaan namin ng mga kaibigan ko na maglaro ng Spirit of the Glass sa loob ng mismong school namin. Since CAT officers naman kami kaya inaabot kami ng gabi sa school. So yun na nga, nag-Spirit of the Glass kami ay meron kaming natawag agad na ligaw na kaluluwa. Bianca ang name nito at namatay daw siya sa loob mismo ng school campus namin. Doon sa elementary school building. Ewan ko ba pero takot na takot ako noon kasi
Ramdam ko talaga na nasa likod ko siya nakatayo. Hindi ko naman magawang lumingon kasi sabi ng mga kaibigan ko, huwag daw kaming lilingon kapag may naramdaman kami at pumikit lamang kami hanggang sa may bumulong na bata sa akin, Papa Dudut. Ate, tulungan mo ko, aniya. Dahil sa pagkagulat ay napalingon ako. Doon ko nakita yung batang babae na duguan, maputla at basang-basa ang katawan. Pero sugat at pasa ang buong katawan nito. At sira-sira ang suot na uniforme. Since first time kong makakita ng multo noon ay napasigaw ako sa takot. Bumitaw ako sa mga kaibigang kasama ko. Pagkatapos ay nadama ko na lamang na parang may pumasok sa kaloob-looban ng katawan ko. Masakit sa kalamnan, parang pinupunit ang katawan ko. Tapos ay nawala na ako ng malay, Papa Dudut. Habang wala akong malay ay inuwi naman ako ng mga kasama ko sa bahay namin. Nakita daw ni na Ate Londin na nanlilisik daw ang mga mata ko at kahit na alam nilang wala ako sa sarili. Anong nangyari sa kapatid ko? Bakit nagkaganito si Lakshmi? Kumpronta ni Ate Londin kina Romina, Jericho at sa dalawang kaklase kong lalaki na naghatid sa akin sa bahay. Tapos ay nagulat daw ang lahat nang bigla daw akong magsalita. Hindi ako si Lakshmi. Sabi ko daw in a scary, monstrous voice. Basta hindi raw boses ko yon. Lakshmi, huwag ka namang manakot ng ganyan. Natatakot na kami. Wika pa ni Romina sa akin. Tapos ay bigla na lang daw akong tumawa na parang demonyo. Mamayang kaunti ay bigla na lang akong nagwala tapos ay lumabas na parang baliw. Nagsigawan tuloy ang mga kapitbahay namin ng baliw-baliw. Samantala'y hinabol naman ako ni na Ate Londin at mga kaibigan ko. Lakshmi, tama na, uwi na tayo. Sabi ni Ate Londin sa akin nang maabutan nila ako. Halos iyak ng iyak ang kapatid ko noon. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi mo ako kapatid? Hindi ako si Lakshmi. Insist ko raw. Pagkatapos noon ay binalik nila ako sa bahay. Tinali ang buong katawan ko at hindi nila ako iniwan habang hindi pa dumarating sina mama at papa. Habang ako daw ay patuloy din sa pagwawala noon. Samantala ay dumating naman sina lolo at lola at may kasama silang matandang magtatawas at agad nilang pinaalis ang kaluluwang ligaw na sumanib sa akin. Maririnig daw ang hiyaw ko na parang nasasakta na ako. Tapos ay sinabi ko nga raw na ako si Bianca at biktima daw ito ng rape at doon ay pinatay mismo sa school namin. Hindi raw siya matahimik kasi hindi pa raw nahuhuli ang pumatay at nanghalay sa kanya. Sa kabilang banda ay dumating naman itong si Kuya Liam at niyakap daw ako. Dahil sa ginawa niya, sa kanya lumipat ang kaluluwang hindi matahimik na sumanib sa akin. Nangisay si Kuya Liam at nagbula ng itim ang kanyang bibig habang ako naman ay nawala na raw ng malay. Habang pinapalayas naman ang kaluluwang sumanib kay Kuya Liam ay bigla daw itong lumutang tapos ay naglabas daw ito ng matinding unseen force. Tumalsik nga sina lola at yung magtatawas. Pero agad na bumawi yung magtatawas at kumuha ng walis tingting at pinaghampas nito ang katawan ni Kuya Liam. Pero lalong nagalit ang kaluluwang ligaw kaya sa huli hindi na ito kinaya ng magtatawas. Dahil ayon sa kanya ay hindi lang daw yung batang babae ang sumanib sa amin ni Kuya Liam kundi maraming araw mga ligaw na kaluluwa. Kaya nagpasya na lang ang lahat na dalhin nila si Kuya sa mismong simbahan. At pagdating ng simbahan ay nagulantang sila kasi mas malakas ang ipinakita nitong puwersa. Pero mas matibay ang dasal at pananampalataya namin sa Panginoon kaya sa huli napaalis sa katawan ng kapatid ko ang kaluluwang hindi makaakyat sa langit. Samantala, kinabukasan pa ako nagkamalay at yun na nga Papa Dudut. Doon na nagsimula na nabuksan ang aking third eye. Pareho na kami ni Ate Londin na mayroong third eye pero tingin ko ay mas malakas yung sa akin. Si Kuya Liam naman kahit na sinapian din pero hindi nabuksan ang kanyang third eye. Ang paliwanag naman dito ng magtatawas, may ESP daw kasi ako at malakas ang enerhiyang inilalabas ng katawan ko kaya madali daw mabuksan ang third eye ko.
Papadudot nung una talaga ay nahihirapan ako sa naging sitwasyon ko. Para akong baliw noon dahil natatakot ako sa aking mga nakikita. Pero kinalaunan ay sinubukan kong masanay. Tinuruan naman ako ni Ate Londin na aralin ko raw na huwag magpakita ng emosyon kapag nakakakita ako ng multo. Dahil oras na malaman daw na mga ito na nakakakita ako ay hindi na raw ako titigilan ng mga ito. Samantala lumipas ang ilang taon, grade 12 na ako noong magkaroon ako ng boyfriend na mas matanda sa akin ng 3 years. Si Paul, nagwo-working student siya sa isang resort na hindi ko na lang papangalanan. Katatapos lang noon ng grupo namin na i-defend ang aming term paper and I really wanted to unwind. So kinausap ko si Paul about wanting to visit the resort where he is working. I even imagine my outfit if ever I visit there. I imagine an all-white outfit, white top, white skirt, white sandals, and white tote bag. During our date, binigyan niya ako ng adjustable bracelet and it has the resort logo in the middle. Nung unang araw na sinuot ko ito ay nothing really happened. But when the evening came, I suddenly felt hot, parang lalagnatin ako. Pero hindi ko yon pinansin noong una kasi baka nag-a-adjust lamang ang katawan ko sa klima. Hanggang sa dumating ang 10 p.m. Nagpasya na kaming dalawa ni Paul na matulog. I was really not feeling well at this moment. Ang sakit na ng mga mata ko. And anytime ay parang titiklop na nga. And sobrang init ng temperature ko. But it was really weird because even though I feel really hot internally, ay sobrang lamig naman ang nararamdaman ko that time. That type of lamig ay nakakapanandig balahibo. But I did not pay much attention kasi akala ko dahil lamang sa paparating na bagyo. That's why I decided not to sleep in our room. Doon ako natulog sa sofa. Nakatihaya habang suot ang bracelet. Hanggang sa nanaginip ako. Nasa resort pa rin daw ako pero the ambience was dull and gloomy. Yung tipong parang uulan. Then I saw a building na wala naman sa actual na view ng resort namin. Hindi ko na ma-recall kung ilan ang eksaktong palapag noon basta ang natatandaan ko lang. Kulay white and beige ang pintura nito and there were tropical plants all over the place. What caught my attention is a girl. She was standing far from me. Mga 6 meters if I estimate. She is wearing an all-white outfit. And what's even creepier is the outfit that she is wearing is exactly the outfit that I have imagined in my head when I was planning to go to the resort where my boyfriend is working. From top to bottom, it was all the same except for the tote bag because the girl didn't have one. She has a black, silky and waist-lengthy long hair. She is very fair-skinned and she is thin. Nakatalikod siya sa akin and I started to feel creep out. This time, I couldn't move or speak. I am aware that I was having a sleep paralysis at that moment. Puro ungo lang ang nagawa ko. Although, as far as I can remember, in my dream ay umuungol ako without a sound. But in reality, my mother woke me up because she heard me na umuungol. I woke up and after that, my eyes automatically shut down again. This time I went back to my dream. I saw the girl again. Nakatalikod pa rin siya. But this time malapit na siya sa akin. And I noticed that there is no one around except for the girl and me. Dahil malapit na siya sa akin hanggang sa napansin ko yung sandals. I was creeped out again. Kasi yung sandals na suot niya is the same as my sandals na suot ko noong date namin ng boyfriend ko. I just hope na hindi siya lumingon. Umuungol na ako dito kasi malapit na talaga siya sa akin, mga 2 meters na lang. Then again, my boyfriend woke me up. After that, nakatulog ulit ako and unfortunately ay bumalik ulit ako sa aking dream. This time, nasa second floor na raw yung batang babae. Nasa balcony while ako ay nasa same pwesto ko lang. Nakatingala ako sa kanya, nakatalikod pa rin siya but this time dahan-dahan na siyang lumilingon. I was really on panic especially when she turned around to face me.
She has no face. Nakatayo lamang siya doon and suddenly there were other girls with her and I noticed that one of them is blonde. The other one has Brazilian features and the other has dark skin with curly hair and the last one has Japanese features. They all have faces except for the girl in the white because she has no face. They were all staring at me and for that last time, ginising po ako ni Paul. Takot na takot ako noon to the point that I removed the bracelet kasi nakakutob ako na dahil yun sa bracelet ng resort na ibinigay ni Paul sa akin. Tapos ay sinubukan kong matulog ulit in the same position na nakatihaya and finally I got my sleep without any disturbance. Akala ko noon, Papa Dudut, it was the last time that I will dream of something bizarre. Pero muli akong binangungot kinabukasan. Nasa ospital daw ako kasama ang 3 taong hindi ko kilala. 2 babae at 1 lalaki. Nakatayo kami sa labas ng hospital room and we were crying about a friend na hindi ko kilala na na-comatose daw. Then Candice suddenly fell from above the ceiling. In my dream, it was a Candy. And at the same time ay nagising ako the moment that Candice fell in my dream. I also felt a metal chain net drop on me, which is the reason na nagising ako. At nagising din si Paul kasi para akong tumalon sa tabi niya. Ikinuwento ko sa kanya ang aking napanaginipan. Nagtanong ako kung ano ang meron sa resort na pinagtatrabahuhan niya at bakit parang maraming ligaw na kaluluwa ang nagkalat. Then, ikinuwento sa akin ni Paul na yung resort na yon is haunted talaga at may 8 namatay kasama na roon ang isang batang babae nang magkaroon ng sunog sa isang unit na inuupahan ng mga biktima. Hindi raw matahimik ang mga kaluluwang yon kasi kutob niya ay naghahanap daw ng hustisya ang mga biktima. Kaso mukhang mailap yon sa kanila lalo na't ang may-ari daw ng resort na yon ay isang senador ng Pilipinas. Samantala inexakto naming 5 days ang stay namin doon sa resort tapos ay nagmamadali na akong umuwi noon sa bahay dahil hindi ko na matiis ang pagpaparamdam sa akin ng mga multong naroroon. Sa kabilang banda pagkatapos ko ng senior high school ay nag-live-in na kami ng boyfriend kong si Paul at nanirahan kami noon sa bahay na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang na matagal nang hindi natirhan. Almost 6 months naming pinaghandaan at pinag-ipunan ng partner ko ang aming kasal hanggang sa dumating ang araw ng Biyernes, September 13, 2018. Yes, Friday the 13th naganap ang aming kasal. Papadudot maraming nagsabi noon na baka malasin daw kasi malas ang araw na yon. Pero nakaschedule na kami sa simbahang napili namin at isa pa yon ang araw ng karawan ng asawa ko. Gusto niya na sa birthday niya ay kasal namin ang iregalo sa kanya, kaya't nagpatuloy kami. Handa na ang lahat ng kailangan, mga bisita, pare, pati ang mga magulang ko pero halos 1 oras na ang nakakalipas ngunit hindi pa din dumarating si Paul. Tinanong pa ako ng pare kung matutuloy ang kasal at nagawa pa akong asarin ng mga kaibigan ko na baka hindi ako siputin ng lalaking pakakasalan ko. Kinakabahan ako noon hanggang sa lumapit ang receptionist sa amin at sinabing nandiyan na ang room habang nagmamadaling tumungo sa harapan. Nagayos na ang lahat at naghintay na ako sa labas. Pagbukas ng malaking pinto ng simbahan ang siyang pagpasok ko habang akay-akay ako ng aking ama ngunit may naramdaman ako sa may bandang likod namin. May itim na aninong dumaan sa likod ko bago makatapak sa simbahan. Nawirduhan man pinagsawalang bahala ko na lamang ito. Nang inabot na ni Paul ang kamay ko ay tinanong ko siya kung bakit ang tagal niya. Nasiraan ng makina yung sinakyan namin Ang sabi naman ng driver maaayos naman daw yun nung sinundo kami. Bakit kinabahan ka? Sagot ni Paul sa akin. Napangiti na lamang ako sa biro niya at tuluyang pinagpatuloy ang seremonya. Pagkatapos ng kasalan ay dumiretso kami sa reception ng aming kasal. Nagbigayan ng mga regalo at nagbatian. Nagsasayaw kami ng mag-asawa noon nang biglang nawala ng kuryente as in napakadilim ng lugar. Naisip na lang namin na tapusin agad ang reception para makauwi ng lahat at makapag-honeymoon na kami. Noong nasa hotel na kami medyo kinabahan pa kami
Kasi hanggang kiss pa lang ang nagagawa naming dalawa. Nung unay inalalayan niya ako hanggang sa makasabay na siya sa akin, Papa Dudut. Habang palalim ng palalim ang halika naming dalawa ay napatigil kaming bigla dahil may kung anong nalaglag sa labas ng kwarto namin. Hindi ko yan pinansin at pinagpatuloy ang ginagawa kong paghalik sa asawa ko hanggang sa biglang dumami ang nalaglag at biglang lumakas ang ingay kaya't minabuti kong tingnan ang mga nangyayari. Pagtingin ko sa bandang CR ay ang daming nalaglag na bote ng shampoo. Maging ang aming mga gamit ay nagkalat din. Nagtulong na kaming mag-asawa nang matapos tinuloy namin ang naudlot naming honeymoon. Naghalikan kami hanggang sa maalis ko ang mga saplot naming dalawa. Nung unay nasasaktan ako hanggang sa masanay na ako at sumabay sa bawat kilos na ginagawa ko. Nang matapos pinagpahinga ko ang mister ko at bala ko na rin sanang magpahinga. Nang makarinig ako ng katok galing sa labas. Tumingin muna ako sa maliit na buta sa pinto kung may tao at mula doon ay nakita ko ang isang babaeng nakaitim at nakayuko. Pagbukas ko ng pinto ay wala namang tao, tumingin ako sa paligid at wala din naman. Pagtingin ko sa sahig ay may bakas ng paa. Dahil siguro basa ang paa noong taong kumatok. Sinundan ko ng tingin ang mga bakas hanggang sa mahinto ito sa isang babaeng nakaitim, nakayuko pero kitang kita ko ang nakakatakot niyang ngiti na nagpataas ng balahibo ko. Agad kong sinarado ang pinto at bumalik sa tabi ng aking mister at nagpahinga. May narinig kaming katok noon mga madaling araw pero sinabi ko kay Paul na huwag na lang pansinin at matulog na lang. Pagkagising namin ay agad kaming nagligpit at umuwi sa bahay ng mama ko dahil balak naming kunin ang mga regalo na iniwan namin doon. Medyo nahihirapan akong lumakad noon kaya nakaalalay ako kay Paul. Pag-uwi parang may tinitingnan si Ate Londin sa likod ko. Tapos bigla siyang sumigaw ng lumayas ka sa pamamahay namin, hindi ka namin kilala at bumalik ka sa pinanggalingan mo. Nagulat kaming lahat noon. Maski si Mama na unang sumalubong sa amin. Pinili na naming pumasok na lamang sa bahay. Pagpasok sinabi ni Ate Londin na may nakasunod sa aming babae na nakaitim. Kaya't nakwento ko na din sa kanila lahat ng weird na pangyayari sa kasal namin. Nagtaka lamang ako ng bahagya kasi hindi ko ito napansin kahit na may third eye ako. Dahil sa nakita ni Ate Londin ay doon nagdesisyon si Mama na bigyan kami ng kulay red na tela na may kung anong laman sa loob na pwedeng ipardible o ilagay sa bulsa namin. Pangontra daw ito sa mga masasamaang espiritu. Simula noon ay nawala ng mga kababalaghan sa buhay namin. Bihira na lang din akong makakita ng multo. At kung makakita man ako ay madalas ay mga ligaw lang na kaluluwang hindi makakyat sa langit. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay nasa amin pa din ang pangontra at meron na kaming isang anak na pinangalanan naming Viel. Mula din noon ay hindi na nagparamdam ang babaeng nakaitim at payapa kaming namumuhay sa ngayon. Yun lang, Papa Dudut, na i-share ko sa inyo ang tatlo sa maraming kababalaghang na experience ko at na experience namin ni Ate Londin. Marami din ako na-experience na kababalaghan sa mga cruise lines na sinampahan ko pero nasanay na ako dahil na rin sa maraming tinuro sa akin ni Ate Londin kung ano ang gagawin sa mga multo at ligaw na kaluluwang nakikita ko. Papa Dudut, hanggang dito na lamang at maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Lakshmi. Maraming salamat, Lakshmi, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming channel. Madalas ngang ipayo sa atin ang mga eksperto sa paranormal na aralin natin kontrolin ang emosyon kapag tayo ay nakakakita ng mga multo o ligaw na kaluluwa. Sabi nila kapag alam nilang takot ka at nakikita mo sila, hindi ka nila titigilan. Kaya kung ayaw mo ng magulong buhay ay matuto kang dumedma ng mga nakikita mong hindi pangkaraniwan. Dahil karamihan sa mga yan, ayaw nilang nakikita sila. At kapag sinira mo ang katahimikan nila, tulad ng tao, ay magagalit din ang mga yan sa iyo at hindi ka nila titigilan kahit pa humingi ka ng sorry.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut